Dagsana po sa mga terminal ang mga bakasyonista lalo't magwi-weekend na bago ang Semana Santa. Kamustahin po natin ang ilan sa mga yan at live mula sa Parañaque, nakatutok si Marisol Abdraman. Marisol? Pia, punuan na nga ang ilang biyahe dito sa PITX sa Parañaque sa dami ng mga pasahero na biyahe nga papunta sa kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Sa talangan nila, Pia, umaabot na sa 160,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero. Simula yan, April 9. Tila na paaga ang penitensya ng mag-anak na ito na biyaheng Bicol mula sa PITX. Alas 7 pa lang ng umaga ay narito na sila pero wala agad mabiling tiket. Mahirap kasi po siksikan, tapos marami pong tao, tapos may mga anak ka pa, medyo lang nahihilo. Ang dami pa naman nilang dalang bagahe. Dagdag pahirap pa sa pagbabantay sa 2 buwang gulang na sanggol at 2 pang mga anak. Alas 3 na ng hapon na makabili ng tiket ang kinakasama ni Hanisa. Yun nga lang, alas 7 pa ng gabi ang alis at hindi pa diretsong Albay. Ang mga ganun kasi, punuan na. Hating trip kayo? Opo. Paano yun yung mga bitbit ng bata kasi ang dami yung gamit? Kakayanin na lang po para makauwi. Napakarami talagang bumabiyahe sa Bicol. In fact, as we speak now, marami na sa mga biyahe natin na Bicol na puno na. No, halos puno na. But wag sila mag-alala dahil nga kahapon nakipagpulong naman tayo sa LTFRB at marami silang na-isyong special permits. Sa PITX na rin inabot ng gutom ang 60 anyos na si Anida Arande na maaga rito para sa alas 2 ng hapon na biyahe. Pero pasado alas 3 na, naghihintay pa rin sila. Bakit daw po? Nadili. Na-delay yung bus. Mahirap. Bakit? Grabing tao. Aminadong PITX na nagkakaroon ng delay ang mga biyahe. Pinaka-challenge year in, year out na yung traffic, no? In and out of Metro Manila. Nagkakaroon po kasi ng traffic. Siyempre sabay-sabay umaalis eh. Well, ang nagiging epekto nito, yung turnaround time ng mga buses natin. If na-delay sila lumabas, madedelay din sila pagpasok. Pero ginagawan niya ng paraan para iwas siksikan. Lalo't inaasahang aabot sa 2.2 milyon ang dadagsa sa terminal hanggang Linggo ng pagkabuhay. Lalo ring hinigpitan ang inspeksyon sa mga bagahe. Kailangan tiyakin natin na walang maipapasok ng mga pinagbabawal natin. Kailangan hindi rin maipasok yung mga mabilis magliyab. Tulad ng mga butane gases, di ba? Or baka may mga balak magpaputok or magpailaw sa Easter Sunday. Siyempre, delikado yan. Mainit yung panahon, ilagay mo sa ilalim ng bus, napakainit. Pag sumiklab, di magiging problema pa. Hindi pa man ganon kadami ang tao sa ilang bus terminal sa Cubao na ininspeksyon ng MMDA, QCPD at Highway Patrol Group kaninang umaga. Pero inaasahang madadagdagan yan ngayong gabi, lalo't mag-weekend na bago ang Semana Santa. Kaya ang mag-anak na ito, inagahan ang uwi. Kasama mo yung 4 mong chikiting. Opo. Ka pa. Kumusta naman? Okay lang. Carry naman. Opo, hindi pa po siksikan. Tsaka talaga sa pag-aantay mo. Opo, saga lang. Bukod sa pagsuri sa mga pasilidad at roadworthiness ng mga bus, nagsagawa ng on-the-spot random drug testing sa mga driver. Lahat po i-cover natin. Alam naman nila na taon-taon ginagawa natin to. Kung may droga po ang ating katawan, kulang po yung senses po natin. Apektado po. For safety rin po namin yan at nung mga pasahero po. Sa pinakaling impormasyon na nakuha natin, Pia, mula sa MMDA, wala naman daw nagpositibo sa mga driver na sumailalim sa random drug testing kanina. Balik dito sa PITX, Pia, alam mo, meron talagang patuloy pa rin ang kanilang pagbabantay ng pamunin dito sa mga bus company para matiyak na walang mananamantala na magtataas ng pamasahe. At kapatuloy at kaugnay pa rin yan, Pia, no? Pinapayuhan ang mga pasahero na kung maaari ay mag-book ng maaga na pwede naman daw gawin online. At mainam pa rin daw na huwag masyadong magdala ng maraming gamit o bagahe. Pia. Maraming salamat, Marisol Abdraman.